Ngayon, parang ang nangyari is, bayad na daw siya sa utang na loob. Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Shoutout po sa mga Iskoyans na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Alright? So, topic natin ngayon for today's video. Naku, napakainit nito. Mayora, may hugot kay Yorme. Bayad na daw sa utang ay hindi niya alam ni Mayora. So, yan no? Yun po ang pinapakalat. Ang sisti kasi, nagpatawag na, no? Humingi na ng tulong dito kay Tony Gonzaga. Kasi siya yung nag-interview dito, guys, no? Mga ka-Iskoyans, para makita ng tao siguro na itong si Boss ay masama. Kasi paiyak-iyak pa dito, no? Narito na, panoorin muna po natin, tapos tuloy natin ang ating reaction. Alright? So, narito na. Pasok, Mayora. Ngayon, parang ang nangyari is, bayad na daw siya sa utang na loob. Ayun. Nababayaran pala ang utang na loob. I didn't know that. Ang pamilya Lacuna. Napakalaki po ng utang na loob ko kay Boss Danny. At ang utang na loob, hindi nababayaran. So yung mga Iskoyans, no? Napanood nyo, di ba? Talagang umiiyak pa itong si Mayora. Anong sabi niya kay Tony Gonzaga? Nababayaran pala ang utang. I did not know. Sabi niya, hindi rin niya alam na nababayaran pala ang utang. Di ba? Pero sumagot naman si Yorme, hindi ganyan po ang sinabi ni Yorme. Si Yorme, no? Hayagan po niyang sinabi na pagka pinag-uusapan ng utang na loob, sinasabi niya, hindi malaki yung utang na loob ko kay Boss Danny Lacuna. Kasi alam naman po lahat yan eh, no? Open na secret po yan. Kasi every time nung tinatanong siya, sinasagot kagad ni Boss Wyatt. At totoo naman yun. Napakalaking utang. Pero, kung titingnan po natin, ang talagang may utang na loob siya, kay Danny Lacuna lang. Hindi naman pwede buong pamilya niya o kaapu-apuan pa niya ay magkakaroon siya ng utang na loob. Sabihin natin, sa anak, pwede pa. Ano yan? Kagaya ni Mayora. Diba? Kagaya ni Mayora, tinulungan ni Boss Wyatt. Buong buo ang suporta niya. Kasi nga, kaya nga sinasabi niya, diba? Maghanap kayo ni isang dumagoso sa City Hall, wala kayong mahanap. Anong mahanap nyo? Yung Lacuna Family Corporation. Yan ang pwede mong hanapin sa City Hall. Di ba bilang pagtanaw na utang na loob? Yan naman po ay talagang sinasabi ni Yorme. Kaya nga, di ba, nalaman po natin yan. Dati hindi nga yan binubroadcast ni Yorme. At ngayon, nalaman natin na lahat pala itong mga kamag-anak, no, yung family ni Mayora ay nandyan sa City Hall, yung mga may magandang posisyon. Ilan ba sila? Una, itong si Lay Lacuna, di ba? Nakaupo. Yung sinasabi po ni Boss Wyatt, si Arnold Pangan, na asawa ni ate, sinasabi pa yan, di ba? Nirespeto pa nga niya. Nakaupo. Si Philip Lacuna, nakaupo din. Yung asawa ni Philip Lacuna, Abby Lacuna, nakaupo. Si Dennis Lacuna, no, kahit marami daw reklamo dito, nakaupo. At itong si Lisa Lacuna. So, happy, no? Family talaga. So, yun po, no, talagang doon nakikita natin na hindi basta-basta nang iwan si Yorme. Inalagaan niya. Dahil yun doon sa yumao, no? Na sumalangit na po ng kanyang kaluluwa. So talagang inalalay, no? Talagang sinuporta ng bumbo. Kaya nga po, di ba tayo? Ako mismo. Kaya ako binoto ang buong Asenso Manileño. Mula kay Hani Lacuna, kay Yul Servo, at mga congressman dito sa 5th District, si Irwin Cheng, at lahat po ng mga councilors. Buti straight po talaga ang ginawa ko. Bakit? Dahil kay Yorme.
Kasi nga maganda nga yung pinakita. Nakita po natin yung prinsipyo, yung mga resibo niya. Di ba? Bakit hindi ka maniniwala? Lahat ng pinangako ni Yorme natupad at nalinis ang Maynila, nagkaroon ng peace and order. O, di ba? Bulag ka na lang kung hindi mo iboboto itong si Hani Lacuna at ang bunga Celso Manileño noong nandiyan pa si Yorme ng kakampi nila. Siyempre sa kanya po tayo naniniwala dahil siya ay nagpakita na ng talagang tunay na serbisyo dito sa Manileño. Kaya parang kung pakikinggan natin yung interview ni Hani Lacuna, mukhang gusto niya lifetime ang utang na loob, di ba? Siyempre si Yorme, hindi lang naman sa pamilya nila may utang na loob, di ba? Sa taong bayan, malinaw po ang sinasabi ni Boss Y. May utang na loob din ako sa taong bayan dahil kung hindi sa kanila at sa Diyos, hindi ako naluklok. Di ba? Yan po ang madalas na sinasabi ni Yorme. At yung pangarap po, yung pangarap ni Danny Lacuna ay natupad sa pamamagitan ni Yorme. Kasi pangarap po ni Danny Lacuna na maging mayor na Lacuna. Alam naman po natin vice mayor lang yung yumaong Danny Lacuna, kaya hindi siya nanalo bilang pagka mayor, hindi talaga sa obra. Subalit natupad po ni Yorme ang kanyang pangarap. Hindi ba parang utang na loob din o bayad din yan, no? Bagamat sinasabi ni Yorme, lifetime po ang utang na loob. Totoo naman yan dahil tayo mga Pilipino, nakagawian na po natin yan. At siyempre, kung malaki naman na itulong, bakit naman hindi? Hindi naman po yan kinukubli ni Yorme, no? Kaya talagang sinasabi ni Yorme, hindi, lifetime yung utang na loob ko kay Boss Danny. Alam naman po natin yan. Kaya nga yan pinakita niya na. Subalit, di ba? Ang taong bayan nga ang sumisigaw na bumalik ka na. Bumalik ka na, Yorme. Dahil sa may nakaupo nga, pero ayaw ng tao. Hindi po natin maramdaman, sa totoo lang, ang presensya ni Mayora. Ngayon lang siya nagsisikilos dahil nga nakalaban niya si Yorme. Kaya ako nga, ang tingin ko dyan, naging kampante po, no? Dahil alam niya, backup siya ni Yorme. No? Si Yorme, nandyan sa tabi niya, hanggat kakampi niya, hindi siya matatalo. Subalit, lumabas lahat ng mga problema pagkatapos nga ng 3 taon. Kaya si Boss Y, hindi niya maindihan tayo mga batang mga Manileño na kung saan ipinagkatiwala. Alam niyo, napakadali po, no? Yung pagluklok kay Mayora, kumbaga, nilatag na lahat ni Yorme. Nilinis na Maynila, pinaganda, pinaunlad, pinabango, no? Maraming bumilib. Kaya pagpasa dito kay Mayor Hani Lacuna, pumitas na lang ng prutas. Kumbaga, tinanim na ni Yorme, binungkal na, pinataba, binuhusan yung halaman hanggang sa namulaklak, hanggang sa namunga. Pagdating kay Mayora, may bunga na pipitasin na lang. Ganun po kadali. Kasi kung hindi binakapan ni Yorme yan, no? Wala po, baka manalo pa ang tumakbo nun, di ba? Si Bhagat Singh tumakbo din yun, di ba? So yun po, no? Malinaw po dito na parang pinapakita ni Mayora ay pangit, no? Ang ginawa ni Yorme sa kanila. Kaya nga nung unang mga 4 na buwan, binabakbakan na po si Yorme, pero si Yorme hindi po nakibo. Di ba? Hindi siya nakibo. Kahit alam naman natin na nasukulian na yung tulong o yung utang na loob na ginawa ni Danny Lacuna kay Boss Y. Pero siyempre sila, yung pa rin pinapakita sa tao na itong taong na to, parang trader, no? Si Boss Y, walang nautang na loob, basta kami iniwan. Hindi po ganun Hindi naman usapin yan ng partido lang, sabi ni Yorme. Kailangan po usapin ng serbisyo sa taong bayan. Ang problema, sumablay nga sila, no? Maraming reklamo, mismo sa health department, yung online registration, kawalan ng gamot, mga ospital na hindi nabuksan, kagaya ng Baseco, at marami pong mga reklamo, peace and order, di ba? Kaya talagang hindi po nakatanggi
si Yorme. Kaya mga ka-Iskonians, ano po masasabi niyo dito sa pahayag ni Mayora sa pag-interview? Alam mo, no, itong si Tony Gonzaga, kung hindi to magiging bias, dapat i-interview niya rin si Boss Y para makuha yung panig. Siyempre yan, alam naman po natin, sikat artista itong si Tony Gonzaga at maraming nanonood sa kanya. Alam naman po natin yan, no? So, kailangan, mas maganda siguro, i-interview niya rin itong si Boss Y. Pero siyempre, habang hindi pa natin i-interview, hindi natin alam kung mangyayari pa yan, tayo po ang magtatanggol kay Boss Y. Dahil hindi tayo papayag na basta na lang ipakita, no? Na pangit ang ugali ni Boss Y, walang utang na loob, trader. Yan po kasi, no, ang kanilang pinakalat. Subalit sa ating experience, no? Sa kakatapos lang na motorcade, sorry, yung proclamation, no? Ngayon, kanina po may naganap na proclamation. Sa Sampaloc naman, talagang hindi po naniniwala kasi dinudumog po. Yan po ang katotohanan. Kaya habang tayo ay nagbablog po dito, natapos na yung proclamation dyan sa Sampaloc, sa District 4, dapat po, no? Dapat i-share natin ito, like and share and subscribe po. Tapos yung komento nyo, importante po para mas mapakalat natin. Di ba? Kasi si Tony, sikat na yun eh. Para at least, maramdaman din ng ating mga ka-Iskonians na kailangan pagtanggol po natin. Hindi natin pwedeng pabayaan na lang ng ganyan. At ang sinasabi natin dito ay mga factual na sinabi rin ni Boss Y. Alright, so abangan nyo po, no? Sumagot na si Yorme, isa-isayin natin, no? Yung mga family corporation ni Ani Lacuna. Bumakbak na po si Yorme sa susunod yung vlog. Alright, so ganito lang po. Iba yung susunod yung vlog. Thank you very much. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal. Manila, God bless. Salamat po.